Sa mga nagtatanong sa akin, yung mga iba nagtatanong kasi sa akin, nagme-message kung ano ba yung mga kalakaran o duty ko rito sa sinakyan kong oil chemical type C. Pareho lang naman sa C-ship tsaka dito, pareho. Kung may experience ka rito, basic sa'yo to. Yes, sir! Yan nga po pala ang aming kubyerta. Katulad din po sa malalaking barko, walang pinagkaiba. Yun nga lang, pinaliit lang to na oil chemical. Kumbaga, pwede sa oil, pwede rin sa chemical. Sa pagkonekta naman sa manifold, parehong-pareho lang din po. Meron din Y-piece, merong U-piece. Yun nga lang po ay manual po lahat dito sa nasakyan kong barko. Inalis po kasi nila yung hydraulic. Ayos lang naman, sanayan lang yan. Ika nga, sanayan sa puyat. Halos walang pinagkaiba po to sa mga malalaking barkong oil chemical type din po. Kung ikaw ay eksperyensado na sa oil chemical at nung kagaling, nako, napaka-basic sa itong barko na to. Yun nga lang, talo ka sa puyat, hindi kagaya sa mga sea-ships na may oras talaga ang trabaho. Huwag po kayo maniniwala sa puro sarap lang, puro sa inland, na hindi po lahat, tsambahan nga lang. Nasa na rin yung kung paano mo dalhin. Yes, sir! Dito nga rin po pala ay kumukuha rin kami ng sample. Pero kadalasan po kumukuha kami ng sample sa manifold. Kumukuha rin po sila sa tangke. Yun nga lang, kaibahan dito ay nilulublob lang po nila yung kanilang bote. At ang aming tangke po ay stainless po. Kung hindi nga po ako nagkakamali sa huling oil chemical tanker experience ko sa C-ship ay 2 tangke, epoxy at zinc. Ewan ko na lang kung tama o mali. Basta yun na yun. Tagal na nun. Yes, sir! Pag-operation naman po, loading o discharging, ganyan po ginagawa ko sa wheelhouse. Maniwala sa hindi po kayo, napaka-basic lang po talaga. Check mo lang lagi kung ilan na ang kargada sa monitor. Makikita mo na yan. Kaya napakadali lang po talaga. Kung wala ka naman tanker experience, wag po kayo mag-alala. Tuturuan po kayo rito hanggang sa matuto po kayo. Diba? Yung 2 tanong ko po kasi dito ay napakabait po. Pwede ka umupo pag nangawit ka, walang problema yan. Yun nga lang problema dyan pag mag-isa ka lang pagtapos mo kape at ikay igit na. Diyos ko po, wag naman po sanang mangyari sa akin to. Ay, leche, bakit napunta sa usapan tae? Back to you guys. Lamang lang talaga sa puyat dito, sir. Pero ayos goods naman, 1 week duty, 1 week day work. O, di ba maganda rin? Yung ibang tanker po kasi dito sa inland ay hindi po allowed ang mga Pilipino, lalo pag naka-duty sa wheelhouse. Ewan ko ba kung bakit. Kawawa naman pag malamig. Buti nga dito sa nasakyan ko, pwede ka kahit tumiga ka, wag ka lang manigarilyo kasi hindi sila naninigarilyo. Good boy! Siyempre, hindi mawawala ang tank cleaning. Ang pinakaayaw ng lahat. Pero mabilis lang po ang tank cleaning dito. Sa amin po nag-tank cleaning kami, 10 tangke, hindi naman po isang araw. Siguro, nag-start po ako ng 11 at tapos po kami ng 5. Same procedure pa rin po. Meron 3 meters hose at meron din po mahabang hose. Siyempre, may hot wash din yan, di ba? Pasalamat nga lang din po kasi nagka-experience po ako ng oil chemical sa unang barko at pangalawang barko ko po sa CTI Midis. Mga NCC boys, shoutout po sa inyo lahat. Kahit pa paano yung nagka-knowledge ako. Wow, English knowledge! Siyempre, pagtapos ng tank cleaning, hindi mawawala ang mapping. So, kailangan natin bumaba ng tangke. Ganon pa rin po sa may bill mount pa rin po. Salok-salok po ng tubig. O, diba? Meron din nga po palang pushing dito. Yun nga lang, di ko alam po kung may bayad. Kasi hindi po nabayaran. At dyan nagtatapos ang aking kwentong oil chemical tanker sa inland. Don't forget, like and follow and share. Joey Saints at your service. Yes, sir!